Salamat gid choir. Wala ko sa may nakita nga survey diri sa Philippines. But sa US, isa sa dako nga problem nila dito subong, amo ini ang phenomenon of fatherlessness dito sa Amerika. Kag nakita nila bangod nga wala sang mga father figures dito sa mga pamilya, many of the families, ang mga produkto, ang mga bata, no, they are 4 times more likely to live in poverty. Ang mga kabataan are likely to do drugs. No, ang mga bata, siling diri 63% of youth suicides are from fatherless homes. 85% of children who exhibit behavior disorder naghalingman sa mga balay nga wala sang tatay. Ang mga bata nga naghalin sa single parent nga family are twice as likely to suffer sa mental health. 56 ka school shootings, only 10% of the shooters, 80% are raised nga may nanay kag tatay. 82% came from an unstable family environment. Ang hambal diri ang wala kuno sang tatay, they are 2 to 3 times more likely to be expelled or suspended in school, etc., etc., etc. Pag ini siya, nagaka-obserbaran taman even diri subong sa Pilipinas. No? Kadamo sa mga problems ang mga ang mga parents sa ilang mga bata because many times absent ang mga tatay. Sa ato yung mga churches, of course may ara man mga absent yung mga tatay because sa nature sa ilang work. Pero ang isa siguro nga nakita ko nga problema sa mga tatay sa balay because ara sila tuod, pero hindi mabatyagan sa mga bata nga ara sila. Ang mga tatay hindi maka-communicate sa mga bata. No, mag-istorya ang tatay, na-count ka lang 1 to 5 gabaes na sila isang bata nila. O kung ang tatay ko ugtas ka. No, o kung hindi lang hindi makarelate, hindi makaistorya, hindi makabalo ang mga tatay kung anong himuon nila sa ilang mga bata. Ang mga bata, hindi man sila kabalo kung anong himuon nila para mapalapit sila tatay. Magkagi naman sila. Magpabangkot ka, Pastor, anong obrahon namon? Sa ibang diri, manog tatay. Ibang dugay na nga tatay. Now, ini para sa akon sa pagtuon na ako diri sa 1 Timothy, I believe nga if there's one thing nga kung sa diin kita mag-start, this is amo ang pag-start from having a desire. May ara ikaw nga handog. No, kung ano ina, kay kapatigin ako nga akong wali diri bunggit urot. Let us read 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Let us read this together. Ready? Begin. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of the overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert,
or he may become puffed up with conceit and fall into condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Mag-pray kita na, Father, please speak to us, especially sa amon nga mga lalaki sa siningaga. Holy Spirit, please. In Jesus' name, amen. Amen. Sa mga bisita, nagatuon kita, nag-series kita diri sa 1 Timothy. Kag nagtuon kita nga si Apostle Paul, gin-encourage niya si Timothy nga base daw ma-retire na to, daw ma-resign na to. Sila niya pabilin ka so that you may charge certain persons not to teach a different doctrine. Hindi lang nga mga sala nga doktrina, kundi ang ila nga ginawali or ila ginatudlo, mga lain-lain. Nga nag-promote some speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Ang ilang nga mga ginapangwali, mga kilid-kilid, nga wala na sila gawali sa gospel ni Jesus Christ. Kaya mo ito ganit nga nagadamo na to, may mga pila na to ka mga tao, nga probably earlier tutong sila, but now naguba ang ilang nga pagtuo. And we said last time nga the best way to start sinitanan was to change the content of our prayers. Nga puro lang sa aton, but pray for all people, especially for our leaders, so that sila makatuo kay Jesus Christ as their Savior for our own good. Gusto ni Apostle Paul na ang tanan ng mga tao sa church will be prayerful with holy hands and at peace with each other. Ang mga babae, inunahan natin last time, that una sa tanan, you will be promoter of true beauty. Nga ang inyong apparel is something that will encourage people to look up to you. No? Bahayo ka mo nga ang mga tao ma-encourage magtulok sa inyong buya. No, kag hindi sa iban nga bahin sa inyo lawas. This is siling niya respectable apparel. No? Kag siling niya ang aton adornment, no? Kung may pinakanami ka nga adornment, amoy ni good works. Kaya mo itong habalakon nga how I wish ka na Sunday, may mga babae nato mag-abot sila, no? Nga makakala, kagwapa sa imo. No? Doon yung balaanon nga relief ang bayo mo, kay ka-elegante sa imo nga buya. No? Kapag katapos masiling ka, ay, day, salamat, gid. Kaysa sili nga wicked buligan mo si Juan. Ginugdan mo si Juan, gipautang mo si Juan, tinabayran ka na, gipaamo mo sini. No, ang imo nga beauty hindi lang makita sa imo buya, but sa imo kamot. Nga pag-abot ni mo, natugata mo ang mga tao nga gin-bless mo. Ang buwan ko maglakat ikaw sa dalan, mas minsan, kagwapa man sila tanin, pero wala ikaw na pasalamatan sa iya. Dumayo lang na siya kung may kinahanglan. And I hope amoy na mag-encourage sa aton every week. Kaya kung sa diin ka man, be intentional. Be intentional. Yan. Kabagiin man sa iya, bisan may hunggan ito, hindi pinakakuha sa iya. No. Promoter of true beauty. Kaya ikadua, hindi lang sina promoter of proper submission. Nga mga babae should learn to calmly submit. But silingon, hindi kasi pira mong baba mo. But, inaya, at peace ka na. Nga you are there to submit. No? Ang submit, it's not nga magpumpo ka lang sige, hambalala ko kung ano. Ikaw na daw bahala, okay lang ko, hindi. But ang submission is, may tagipusoon ikaw to be there to cooperate, no? To do your role nga kinahanglan in order nga ang mga lalaki which were designed by God from the beginning to lead,
ma-fulfill nila ang ilang purpose. Gapatigid ako nga ang mga lalaki, hindi gid nila matapos-tapos ang ilang nga mga punto sa kabuhi kung wala ang babae. Ginambal ko gid na, kung babae, okay lang mo yung mag-single. Pero kung lalaki ka, gapatigid ako, based on experience, kaya doon naglawig-lawig mo ko single, hindi gid ako yung katadlong sa direksyon sa kabuhi ko kung wala akong asawa. Amot sa bandering mga lalaki nga single, okay man, wala ako gasiling mga asawa, kamutayon. Pero pamatyagan ko, daw mas, basta, may mga magic ng mga babae, amot lang gina. So, sa mga single din ng mga men, wala ako gasiling boss dayon, kung encourage ka mo, ngitagi ka mo manong kumpleto. Kaya dira sa Bible na gambal, yung Bible yan, it's not good for a man to be alone. Why nila mabayi ang woman to be alone. Mga babae, okay lang sila yan. We need a helpmate. Okay? Yung promo ko na, ha? Kung may consider mga kamo, dali na lang sa simbahan. Kasi mga abilidadan man din. Hindi na ako magpangita sa guwa, ha? Quality control na di amak mo muna natin balbalada yung ato. Proper submission. So, nga kinahanglan amo ini ang role sa mga babae. Because kadako sa expectation sa mga lalaki. And they need you. We need you to help fulfill this. So, 1 Timothy chapter 3 verse 1, anong siling na ako kayo na nga, importante gid, especially kung tatay ka, importante gid nga amo ini ang ibutang mo sa imo mind, kaya siling amo ini. The saying is trustworthy. I mean, this is faithful. You can bet your life on it. Ginagarantiya ini sang Ginoo. Sa imo, especially sa imo nga lalaki ka, ginagarantiya ni sa Ginoo sa imo that anyone who aspires to the office of overseer or elders or leader in sa church, he desires a noble task. Anyone. Pwede si Biloy, pwede si Jacob, pwede si Sean. Sino kapatid? Sa lalaki ka. Although hindi man tatanan yung tawagin ng mga elder, pero libre ang mangarap. You need to desire. Because kung ga-desire ka, bisan hindi ka pagidman mag-elder sa ulihin, hindi ka pastor or leader din sa church, just having that desire, sila niya, you desire a noble task, ang aspires or desire, no point there is to reach out to grab something. Ang picture diri is hindi ang internal motive, pero makita gid sa external act. According kay MacArthur, it describes someone who is taking steps to become an overseer. Makita gid niya na gina-work out mo gid sa imo kabuhi nga gusto ikaw mangin elder sa church. Kag ang voice sang sentence is middle voice, signifying the mental effort of stretching oneself out for a thing, of longing after it. So pag makita mo dira, gaparyos lang daw nahulog ang imo cellphone sa buho, kag daw hindi mo malabot, pero gina-stretch mo gid. Ginalabot mo gid. Gusto mong ikwaon. Namo na siya. Niya ko na muna ng mga desire. Gusto mo gid lang po to. Ang desire galing na term na aspires, he desires. This is lust. Amo niyang good nga lust. It describes a compelling passion, a strong desire to do or secure something which can refer to good or evil. To desire greatly.
Pero yung sinabi lang nga by project ka. Project ka nga tangkal. Tulong mo ginagawa. Grabe na ito nga YouTube mo. Nabirata mo gid. Nalista mo gid kung ano dyan. That is a desire. Kung na-desire kasi na you are pursuing a noble, inherently excellent, intrinsically good, something special, or something with superior benefit. Kasi rin ka, hindi ko yan. Kaya aminin mo, there is a Timothy, may isa man ka passage pag actually tatlo mo lang niya. Ang word na aspires. Ang isang gamit niya siniga sa Hebrews, aspire siya sa city, no? Ng builder, Pero isa ka word niya aspire na rin. Kabay pa nga, hindi amo niya aspire mo, amo niya. Sila niya, for the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this desire or aspiration or craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many parts. Tingnan niya, kung hindi ka mag-pursue sini, possibly, ma-refer ikaw sa ginhambal may Apostle Paul later on, nga ba, ini mga tao ang gusto lang manggaranon. Nga bilog na si Mana, ang gasulod sa ulo nila, puro racket. Racket. Pag-iadi. O kansa diin. Nga at the end of the day, nakibot lang sila. Nga wala na sila gana sa Ginoo. And at the end of the day, kadamo na sa mga hurts, sa mga struggles, nagkakatabo sa ilang kabuhi. Ano na? Ang word pag hindi nga aspires, no? Inggamit man siya, may pag-imitate lang nga word. Naginggamit nila sa Romans chapter 1, verse 27. Amo na ginhambal na word Paul talks about men burning in their desire for men. Damdam ka ba ito? Bakit nga depraved ang mind sa tao? Give up siya sa Ginoo sa ilang lust. Nga lalaki ang mismo desire sa babae, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kag nag-burn, nag-aspire sila. Kaya mo siya. In a way, si Apostle Paul was reminding us, mag-aspire na lang kamo sa good thing. Kung hindi, possibly there is sa mga material stuff or sa lustful na stuff. And that is why, mga utod, let us remind each other, check naton, kung ang mga aspirations naton sa atong kabuhi, ang aton mga handom sa atong kabuhi are drawing us closer to God or further. Amo itong pang ubra mo sa sininga si Mana, nagpalapit sa Ginoo, o ako nagpapalayo. Sila niya nga ahandom mo ni mo. Kaya sila niya mo ini, kay ang overseer, no? Actually, amo ni either bishop, guardian, or shepherd sa church. The one who looks over closely or intently or views carefully. Somebody nga nagapambantay. No? Hindi nga bantayero, kag panglibak. No? Bantay. It's like a shepherd that takes care of the sheep. So kung ikaw mag-desire to be an elder sa church, siling niya, amoy ni, you must be first, siling niya, you will be a man of character. No, ang word nila is must. No, absolute necessity. Above reproach. Ang above reproach, ang picture niya sining nga may pulis. Kag ginlagas ikaw, kay aristuhon ka. Pero, sa pagpalapit na, kag pag-check nila, wala sila sa may makita nga sala nga iakusar sa inyo. Somebody also said that ang being above reproach is ang mga tao, kung iakusar ikaw of something evil, makibutgit ang mga tao sa palibot mo.
Because wala sila naglaom, nga amo ka sila. Hindi kay, nag-amo niya. Hindi ako niya, naabot ko na yan. Sila ko gitaw. Now, ang above reproach, hindi, as I said, hindi siya nga perfect ka. But people can respect you, can take you sa imong word because of the character that you display to them. To the point na mahambal sila, manong, pastor, hindi ko kaintindi, budayan ako, pero since nga ikaw ang amon elder, ikaw ako ang masunod kami sa iyo. That is above reproach. Number 2, sila niya, husband of one wife. Why mo ko gasiling akong single ka, hindi ka pwede mag-elder. Pero kung may wife ka, isa lang. Kasi sa tutuod lang, isang kasawa, kabudlay na. No? Budlay na sa ila. No? So sila niya, you must be husband of one wife. And number 2, isa pag sober-minded. Ang sober-minded is holding no wine. Nag-ako-notice ang unang abstinence from alcohol. No, pero in a metaphorical sense or in a figurative sense, it speaks of complete clarity of mind, thus resulting to good judgment. Hindi ba lang daw hubog? Nga pamangkuton mo, anong gidesisyon mo? Okay lang Anong gidbala? Kung anong imo, mo muna ako na hindi ka pwede mag-elder. Next, self-control. Literally saved mind. Thoughts are saving thoughts. He is sane, cool-headed, discreet, and always using good judgment. In control of self. Gina-curb niyang iya mga desires. Avoiding extremes and giving careful consideration to responsible actions. Muning siguro ang word ng prudence. Nga wala ka lang pataka. Ano pa gid? Sila niya dari respectable. No? Respectable do pero sa to sa mga babae sa ila pamayo. No? Ang adornment mo orderly, well arranged, disciplined, honorable. Somebody nga ma-look up ka sa mga tao. Amo na siya respectable. Hospitable. Hospitable is, ang term niya is stranger loving. Means fond of guests and given to hospitality. It describes one who is given to generous, welcoming, and cordial reception of visitors, guests, or strangers. Hindi ka nahadlok sa mga bisita. Nasadyahan ka welcome. No? Nasadyahan ka mag-embrace sa mga bagong nga tao sa church or kundiin man. Ano pa gid? Able to teach. Means to provide instruction or information in a formal or informal setting by imparting positive truth. One who is highly skilled in teaching and able to communicate the truth. Kabalo ikaw magsugit sa kamaturan. Wala man ni kuno ga-refer sa something you possess vast knowledge on so many areas. Ang point niya lang amo ini, nga kabalo ka lang mag-effectively communicate whatever knowledge and understanding you may have. Kabalo ikaw magtudyo. Kabalo ikaw magpaintindi. Amo ni siya ang able to teach. Kasi rin yung elder ko, no, nga hindi kabalo mag-teach, daw parehos lang sa surgeon, nga hindi kabalo maggamit sa scalpel. Naglang ginahiwa sa flesh. No? Imagine mo, ginaoperahan ka, tapos nabatian mo ginang imo mga surgeon, anong kuni?
First time ko rin nagkapot scalpel. Masili ka siguro, mas-suicide na lang po. At least wala na bayaran sa hospital. Pwede ba sila suicide, ha? But ang point dira, inabilang, every time nga nagawali ka, ginapamahulay ang miyembro mo, kay base ano naman ipangambal mo. Able to teach. Kaya no, pag not a drunkard, given to wine, siya, pastor, gamayo to gabi, pastor, do ikaw tong bida, ha? Tapos aga-aga pa, no, nagapongpong, o welcome po sa inyo, gabalingaso ang one, hindi ang perfume, kundi ang, ang whiskey, hindi na, ha? Isa pa not violent. Sila nga, not a giver of blows. Hindi manungsumpa. A leader in the church must not be one who reacts to difficulty with physical violence. He must not settle disputes with blows. He must react to situations calmly, coolly, and gently. Kung sa kung hindi magtutong, pabalasan sa gawa. Hindi pala? Nablang kakutos. Hindi kakuha ka na yung binangon mo, kagin mo samurai. Kuha ka na yung basuka. Rather, hindi lang siya violent but gentle. Describes a person who is considerate, forbearing, gracious, who easily pardons human failure. Such a person remembers good, not evil. He does not keep a list of all the wrongs done to him or hold a grudge. Hindi ka dumot. Kumain mo lang dito. Kung hindi sa ako, lang eskwela, kaya ako ito na patigayon. Sa ministry, wala kaya control sa kabuhay sa mga tao. You are there to love. Whether ibalikan ka man kung hindi. Kung na ganyan ako, may ginaubra ka, you do all for the glory of God. Don't do it for them. Kung ubrahon mo na para sa ila, so ga-expect ka nga may utang sila sa imo. Pero kung ginubra mo na iya sa Ginoo, madumduman ka ba kung sa hindi, hindi wala ka matiyubra para sa iya para matiyo sa Ginoo. Next, not quarrelsome. Hindi ka pala bais. Kaya lang, kung hindi ka kipagpapiyerde, gusto mo ikaw may last say. Sa inyo nga Sunday school, hindi ka papiyerde. Tapos ng Sunday school, asa mga gabi, ginagas mo itong imuukod sa Sunday school kay ihambal mo ginang gusto mo. To have a contentious person in leadership will result in disunity and disharmony, seriously hindering the effectiveness of that leadership team. Ang imagine mo, away sa mga bata, yung trahan mo. Kaya nasadyahan ka lang. Not quarrelsome. Next, not a lover of money. Saying it is a perverse corruption of the ministry to be in it for money. The love of money is what is at the heart of all motivation for false teachers. Ang isa nagkakasubo sila nila bilang isa sa sa mission nga sa ila kuno study mas damo pa sa ginapangawat ng kwarta sa simbahan. So sa kwarta ang ginapadala sa mission. And that is why very important nga kung kung elder ka, hindi ikaw lover of money. Para sa akin, di mas ka pastor, hindi ako sila, kaya wala mo kung money to love. Pero sa totoo lang siguro mga red flags sa mga ini. Inablang may mga tao nga
nagka-amaze din sila ya sa mga material things. Naglagyan istorya, gwapo ang amo sini, gwapo na, grabe baka, every time galing na may mga manggaranon, or amo gina-edayong gina-istorya. No? Pagkasunod ng linggo, amo mo nagyapo, manggaranon, grabe ito. Tapos hindi ka man magsuksok kung hindi branded, no? Gold ang imo mata, gold ang imo ngipon. Why mo ko, I don't want to judge. Ginahambal ko na wala mo ko sa person in mind. Pero, kung tama ka gibala ambis nga ang imo yung nakasadyahan, ang pagbago sa tao, ang kinabuligan, si amo sini. Pero permi na lang stuff. Dira, niya, that shows your heart. And where your treasure is, there will your heart be also. Ambot ko, hindi ba ko psychologist, pero sa akong nakita, nga may kadamo sa nagapang pangawat, or may nagapangawat, is that, napangawat sila, basically, bangod, kay may nahisa lang sila. Amo na ba? Kay amo sini. Although may kasiling man kay wala kuno sila sa pakaon. But I think kung mag-ubra sila, makaon sila. But basically, amo na, bangod nga, nahisa ka. Ano pa, gusto mo na. Kasi niya dapat kung leader ikaw, yung dapat galit ikaw sa kwarta mo na. So, men of character. Next, manages his family well. He must manage his own household well. Naga-preside, has authority over. Ang word na manage, abot silingon niya man rule. Showing the link between leading the home and leading the church. Kaya well dara is excellently. So siling niya, ini nga word ko nung takes a step further and adds the idea of aesthetically good, beautiful, appealing to the eye. Now, so an elder must be one whose leadership in the home is not only intrinsically good, but also visibly good. Hindi lang kabalo ka, pero kung natawon mo, mahayog yun. So this includes siguro man how we handle finances, no, etc. Counseling niya, ay ala sa lahat, wala akong mabutang. Next, with all dignity, keeping his children submissive or under control. Wala man ini, kung wala kaya bata, wala dali, no? But merely assumes nga may bata, no? Ang word ko nung nga under control is a military term. It speaks of lining up in rank under one in authority. And elders' children are to be respectful, well-disciplined, and believers. Ang dignity includes courtesy, humility, competence. So sa bugay sa Ginoo, ang imo bata, wala ka daog-daog sa imo. Nag-submit sa iyo. Okay, sila niya, for if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Hindi ganing mariglarya balay, saying how much more pa ang mga tao sa sulod sa simbahan. Okay? So, hindi lang men of character, manages his or manage their household well, but mature in faith. So he is not a recent convert, or he may become puffed up, considering yan, with conceit and fall into the condemnation of the devil. Now, okay, sa may mga nagatuo nga ka-maturate ang rise nila sa pagtuo, sa faith. So, ka-amazing pala.
Isa pa lang kasi mana sila na Christian na memorize na nilang bilog na Bible. Wow. Kaya elder ka na. Ha? Kaya hindi. Hindi. Tagaan-anay tayo or else matempt sila na magpabuga. I'm the youngest. I'm spiritually the youngest elder in the church. 1 week pa lang ako na Christian, elder na to. And letter D, morally respected by unbelievers. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, and into a snare of the devil. Have a good reputation. Ang word na reputation, marturia, meaning to say martyr. Now, the word speaks of a certifying testimony. An elder's character is to be certified by the testimony of those outside the church. Okay, sa vlog, hakipot lang po. Sabi na akong galabay-labay ng mga tao. Galing kay kilala ka. Imagine mo kung nagpangangkat ko ito kapungulay dito, sa ulayo, sa green place. One time nagpakuan ko na, nagpa-laboratory ko, dito nagdamas ko. Tapos pagsulod ko, ang guard, nagsiling siya nga, ay pastor, may nga gabi ka, mano ka, kapadabol ka. So, hindi kita gali mong sagad ka sinuplado, kaya bingilan na pungpong-pungpong. Sabi na ito, kalabay-labay lang kita, kilala ka, no? Na, ang suplado na, oo, kita ko na sa permit. Siya na lang ka pang welcome na. So, ito, pakabuhat kita mo, ha? Sa diin. Kasi taga-malinaw ang inyong mga suplado. Dapat ang mga tao sa palibot ninyo na maka-attest. Hindi man sila mag-agree sa inyo, pero marespeto ka nila. So kung interviewon ng inyo tupad balay, ano ka mga klase sa isang tao? Kung ito ba ang inyo mga classmate, ang inyo mga office mate, anong ilang mga? Actually, si Timothy nagambal man, si Paul nagambal man kay Titus. No, sa iyang assignment sa pagpabili dito sa Crete, regarding sa mga elders sa church. Saying, this is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order, and appoint elders in every town as I directed you. If anyone is above reproach, the husband of one wife, and his children are believers and are not open to the charge of debauchery or prodigality, or insubordination or rebellion. For an overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered or a drunkard or violent or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-control, upright, holy. Napagit? Discipline. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine, and also to rebuke those who contradict it. For there are many who are insubordinate, empty talkers, deceivers, especially those of the circumcision party. They must be silenced, since they are upsetting whole families by teaching for shameful gain that they ought not to teach. One of the Cretans, a prophet of their own, said, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. This testimony is true, therefore rebuke them sharply, that they may be sound in faith, not devoting themselves to Jewish meat and the commands of people who turn away from the truth. To the pure, all things are pure, but to the defiled and unbelieving, nothing is pure. But both their minds and their consciences are defiled. They profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, and fit for any good. Si Apostle Paul nag-remind kay Titus,
sila niya ang elder must be above reproach. Kaya sila niya, ang mga tao, di ba sa palibot ninyo, mga laing batasan, no? Lazy gluttons, no? Liars. No? Di kalaw ay man, nga sawayon mo sila, tapos sa balon ka sa mga tao, to ikaw ya, ganun ba lang? Able to teach. No? Bangod kay ang mga tao dito, may mga tao na pagtudlo sa hindi amo. And that is why, saying ni Apostle Paul, Titus, you choose men that are above reproach and able to teach. After sa paghabal natin sa to, ano ay sa sulod sa ulo? Masika, no, hindi gid ako na iya pwede. Bata pila sa inyo gamo sina, wala na ako. Pero ang tuod pala, sa ginlista to nga seemingly sa ginawa pang lista dito nga qualification sa elders ng church. Actually, they are just description of a mature Christian. Sakta? Ang tawag pala, ang mature na Christian, ano siya? Above reproach. Sakta? Isa lang iyang asawa. No? Sober-minded. No? Hindi hubog. Ano pagit? Self-control. The son? Respectable. Hospitable. Kagano? Able to teach. Hindi ka drunkard. Hindi ka violent. Gentle. Wala ka pangaway. Hindi ka lover of money. Pinamanage mo ang imo household well. Especially imo mga bata. Ano pagit? Nag-mature ikaw, no? Nag-grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Tungod nga mature ikaw ang Kristohanon, you are well thought of by outsiders. Hindi ba lang? Hindi ko magsiling nga wala ka mayagana mag-mature. Sakto? Yan ang mga utod. Ang bottom line sini is our love for God, our love for others, our love for brethren, and our love for the nation. Sa totoo lang ang pag-mature spiritually, especially sa aton ng mga lalaki, you owe it not only to God, but you owe it to your wife, and you owe it to your children. Ano? Ito hindi. Walang iyapon. No comment iyapon. Now, anong mga areas diri? Makadto kita. Overseer must be above reproach. Anong nilang imo kabuhi? Sakto? Nga, katigulang na sa imo, pasaway ka pa. Sakto? Ano ba? Reproach. Number 2, take care of your marriage. That's all. Be sober-minded. Learn to think and make decisions. Tapos self-control. Hindi ka dayon, hindi ka dayon daso-daso. Pagkabati lang ito nga makaginansya ka, 2 ka milyon. Ang imo 5 ka milyon, ibubo mo dayon. Be discerning. Decision. That's all, respectable. People will respect you. Yung best na, respeto ka man. Hospitable. Panghagad man libre kape. Kaysa ang aton nga kwarta na puro lang sa aton. Muna nagtala sugar mo kay terming ka lang milk tea. Atag sa iban, at least may iban-iba na ng sugar mo. No? Kaysa namin pag cellphone mo, baka ka cellphone para sa imo. Or ano pa kita, may namin na imo car, gusto mo pa 5 ka cars. See? Try to invest in others. Be generous. Ano pa gid? Able to teach. Karon may romance class. Hindi na para sa migay. Romance na book. Romance, no? Kanami. Balik ka mo, sa magpuli lang ka mo to karon pa maglantaw sa ano da, sa YouTube.
to ka mo diri, tuon ka mo, kay tuduan ka mo, how to study God's word. Why? You owe it. Ano pa yun? You're not a drunkard. Ay, mali ko rumao yan. No? Violent kasi may kwandi. Ha? May kapanghangkat pa diri ba? Naglusong gina si pastor. Ha? Should be gentle. Quarrelsome. Ha? Hindi ka sagad bahis. Pagkahambal ko na kung hindi mo pati, hindi na. Eh kung hindi sa mo pati, hindi gina. Mataas pang imo BP. Sige lang. Not a lover of money. Okay man na magpakabudlay ka mo, pero make time gid ka mo sa inyong family. Make time gid ka mo sa inyong sa pag-alagad sa Ginoo. Make time ka mo in investing your life sa ibang na tao. Take care of your family. Ang inyong family worship, subuan din ako bala. Nakanamang sa inyo bala, mga tatay, wala nang ginagin obra. Obrahan mo. Dira ka mo makapractice ang inyong able to teach. Obrahan mo. Ano pa get? Mga bata, manuoy mga kamukay tatay. Ano ko yan? Tahay. Gusto ko gid ikaw tayo nga mag-elder, di ba? Masubmit ako sa inyo. Hindi ba ka namin man, mga tatay niyo? Ha? Kasi anak, may handong na si tatay mag-elder. Pero di ko si pastor. Ano to? Ha? Gasubmit ang bata. Wala ka maoy. Wala ka ako sini. Gusto mo man? Buligan niyo ko. Mga bata. Ha? Kung hindi ka masarangan ni tatay mo, ano pagit ka ron? Di ka masarangan ang tao ang ginapakawon niya. Ang mga tao pa nga wala yung ginapakawon. He must not be a recent convert. Kung bago ka, tuon. Learn. Fellowship. Siling niya, must be well thought of. Dapat ikaw ang pinakalabing na tao sa inyong community. Sa inyong sa inyong opisina. Yung human pa makita mo, imo tupad balay. Be there to help. Be there to help. Kagabi ni mo, ang ginadisa kung amo kasi ni gapating ito, nga ang ginadesire ni mo nga best version of yourself. Makita. Kasi ako yung napatig ito sa inyong tanan-tanan ng mga lalaki. Ang best version of yourself is your version as a church elder. Ang pinaka-best version mo hindi kay presidente ka sa Pilipinas. Na bilyonaryo ka. Ikaw nakadiscovery sa gulong sa cancer. Ano mo muna kung ang imo bata nag-suicide. Kung ano muna kung ang imo nga bata nag-drug addict. Ano muna? Kasi ano muna kung nagubangi mo pamilya. Ginapalakpakan ka dito sa bilog na kalibutan but behind your back ng imo mga kabataan nagalibak sa iyo. That's why mga tatay, kung gusto mo gid ang best version sa imo self, pursue the version of a church elder. Si Solomon, amo lang ni hambal niya. Ato na tong tanan sa iya. Guwapo, manggad, power, pinalutaan ko siya. Pero hambal niya, remember also your Creator in the days of your youth. Before the evil days come and the years grow near, of which you will say, I have no pleasure in them. Kung hindi nyo, total pinarintihanay naman ang giling right. Sigihan yung gidbala, ang pag-reject sa pulong sa Ginoo, pag-reject sa simbahan sa Ginoo. Kay mahinulsol kagid sa ulihi, tandaan mo na. Kamu dere,
nga wala ka mo gana sa pagpalangga sa Ginoo. Kabalo kay hindi mo kamo sila. At the end of the day, ilabo mo pa da sa sa Jimelina. San ano ka pa? No? Gisakay ka sa Bulawan nga Mercedes-Benz. Di mo sila. Di ano ka ron? Kung Bulawan ang imong Mercedes-Benz kay sila the end of the matter, all has been fulfilled. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. At the end of the day, magatindog kita sa tubangan sa Ginoo. Pag hindi ka pa magkuton kung ano ang na-achieve mo sa kalibutan, ang ipamangkot sa Ginoo, have you pursued? Have you pursued the office of an elder? Ngaman, kaya mo ini, your best version is your version as a church elder, because to desire to be an elder is to desire to be like Christ. Kaya muna si Jesus Christ. He is above reproach. He manages his household well. Is well thought of sa mga tao sa palibot except sa mga evil men. Is able to teach. Kag kita ang mga under-shepherd niya. Kag imagine na lang bala, kung amo ini, ang mga lalaki na sa simbahan ka. Imagine na lang bala kung amo kasi ni. Mga bata, o si tatay nyo, amo sini, hindi lapi ka mo. Kag diri kami mag-aayo sa inyo nga mga babae, sa inyo pagsabit. Kay kabalugi kamo sa batasan sa mga bana nyo at sa mga bata. Diri nyo kami i-compliment. Kaya darling, daw diri ka sa akon. Do ang patience mo gid mo, ha? Daw wala agad self-control, makakita ka sang nami nga kwan, di kuha ka na yung credit card kagamon ni, ha? Ang aton bata, uling na lang ginakit-kit subong. So, hindi ka mabuling. Darling, hindi ba lagi na pursue mo man ang mag-elder? Buligi. See? Mga nanay, suryaw niyo mga bata niyo. Anak, pursue mo man. Buligay din. Kasi, imagine na ang simbahan. Nga ang mga lalaki nga pursue to be an elder, ka ang mga babae, they're there to complement. What a beautiful picture. And that is why, mga utod, your best version is your version as an elder church, as a church elder. Because to desire to be an elder is to desire to be like Christ. Amen. Mga lalaki na wala. Sige na, ha? Desire to be an elder. Amen? Let us pray. Father, Tabak, raise all these men to be an elder in this church. Of course, hindi man tanan pwede yun. Pero give us this desire by your grace and for your glory. In Jesus' name.